giving us the strength to move forward. Sabi mo nga po na kalimutan niyo yung mga nakaraan at we look forward in this present, yung gagawin mo ngayon, ngayong araw na ito, at sa mga susunod. This gives our heart security and assurance that whatever comes our way will be with us. Until the very end of time will be with us, always, Emmanuel. Thank you, Lord. At kami po doon ay humihingi ng yung basbas sa aming pong worship service. Ito po ang kapaglihan. Ito po
See
puso na handang makinig at higit sa lahat na handang mong i-apply ito sa aming buhay. Daily lifestyle for all of us. Patuloy po namin kayo mapupurihan, patuloy po namin kayo tignan, we will fix our needs and focus you alone, Jesus Christ. At sa lahat po, Panginoon, ng nakikinig, gawin niyo po matagang puso, at lubahan ng mga puso upang maunawaan po namin ito sa ayon po sa inyong tulong. At as po namin, Panginoon, ang aming Sunday service, may you be glorified, may you be honored and lifted up, not just in this place, but in our lives as well. Thank you, Jesus. We praise and glorify you. In your holy name, amen and amen. Amen. Sige po, bigay po natin malakas sa Tuloy nga po na napakabuti ng ating Panginoon sa ating mga inawit po kanina. Parang tayo, flashback. Yung po yung mga inaawit po natin ng ating simbahan. 29 years ago, tunay na yung goodness ng ating Panginoon ang naaalala natin, kasama na dyan, yung mga alaala ng ating mga kapatiran na nakakabilin na ng ating Panginoon. Tunay nga po na nakakabuti ng ating Panginoon sa ating pagbalik kay Yahweh. Isang pagpagpalang umaga po ang para sa ating lahat. Tunay ng Panginoon na tayo ay muli nagkasama-sama ngayong umaga ito na nasa maayos sa kalagayan. Maging mga kapatiran po natin na nakatungay naka-online worship service ang ilang mga tahanan. Pagpagpalang umaga po sa inyo lahat. Tunay nga po na napakabuti ng ating Panginoon. At ngayong umaga, tayo ay muli makakapakinig o makakapag-aral ng kanyang salita upang lalo natin maunawaan ang pagbalik natin kay Yahweh. Bakit nga ba talaga tayo dapat bumalik sa ating Ama? Samahan niyo po muna ako. Basahin ang aklat po ng Hagay sa chapter 2, verse 10 to 19. Ayan, praise God. Purihin ang Panginoon. Naririnig na po sa likod? Ayan, sa mga kapatid po natin na ka-online, kung naririnig po ng malinaw pa, thumbs up na lang po dyan, o kaya po pa-heart na lang. Ayan, purihin ang Panginoon. Samahan niyo po akong basahin ang salita ng Diyos sa matatagpuan po sa aklat po ng Hagay, chapter 2, verse 10 to 19. Sabi po dito, noong ika-24 na araw ng ika-9 na buwan ng ika-2 taon ng paghahari ni Darius sa Persya, muling nagpahayag kay Hagay si Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Sinabi ni Yahweh sa kanya na itanong sa mga pari kung ano ang pasya ng mga ito ukol sa ganitong usapin. Halimbawa, may dumampot ng isang piraso ng karning itinalaga mula sa handog na inalay sa altar at ito'y binalot niya sa kanyang damit. Magiging banal din kaya ang mga pagkaing masaling ng kanyang damit tulad ng tinapay, ulam, alak, langis ng olibo at iba pang pagkain? Ang sagot ng mga pare ay hindi. Muling nagtanong si Hagay, halimbawa naging marumi ang isang tao dahil humipo sa bangkay, magiging marumi rin ba ang anumang pagkaing masaling niya? Oo, ang sagot ng mga pari. Kaugnay nito, sinabi ni Hagay, ganito ang kalagayan ng mga tao sa bansang ito sa harapan ni Yahweh, pati na ang bunga ng kanilang mga gawain. Kaya nga ang lahat ng handog nila sa altar ay marurumi. 15. Sinabi rin ni Yahweh, pag-isipan ninyong mabuti ang mga pangyayaring nagaganap sa inyong buhay mula sa araw na ito. Noong hindi pa ninyo nasisimulang gawing muli ang templo, inaasahan ninyo ang isang buntong trigo ay 200 kilo, ngunit yung pala ay 100 lamang. Akala ninyo 100 litrong alak ang masasalok sa imbakan, ngunit iyon pala'y 40 lamang. 17. Sinalanta ko ang inyong mga pananim sa pamagitan ng mainit na hangin, amag,
at pag-ulan ng yelo, gayon may hindi pa rin kayo nanumbalik sa akin. Ngayon ay ika-24 na araw ng ika-9 ng buwan na ito, ang araw na natapos ang pundasyon ng templo. Bantayan ninyo ang mga sumusunod na pangyayari. Ubus na ba ang mga pagkaing butil sa kamalig? Wala pa bang bunga ang mga puno ng ubas, ng igos, ng granada, at mga olibo? Huwag kayong mabahala sapagkat mula ngayon ay pagpapalain ko na kayo. Tayo po'y sumandaling manalangin. Hallelujah, Lord. Diyos sa mga pangyarihan sa lahat, kami po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa pagbasa ng iyong salita. Sa patuloy, Lord, na natatamasa namin kalayaan, na makapakinig, makapagbasa, makapag-aral ng iyong mga salita, Panginoon. Kami patuloy na nagpupuri at nagpapasalamat at patuloy na dumudulog sa inyong harapan, Panginoon. Nakasiyahan kami ng inyong banal na Espiritu at malayang kumilos sa aming kalagitnaan. Panalangin po namin sa aming mga nabasa, ang mga salita mo, Panginoon, na makuha namin, Panginoon, ang nilalaman nito nang naayon sa iyong kalooban at katuruan. Panalangin po namin, Lord, na manatili ito sa aming mga puso at isipan at ito ay aming malakaran, Panginoon, at ikaw ang makita at maluwalhati sa aming buhay. Maging ang inyong lingkod, Panginoon, patuloy po ako sa inyo lamang po dumidepende. Humihingi po ako, Panginoon, ng karunungan at katalinuhan at abilidad upang ito ay aking mahayag ng naayon sa iyong kalooban at katuruan. Ito po ang aming panalangin na may pasalamat sa tayong pangalan ni Jesus. Lahat po'y magsabi ng Amen and Amen. Sige po, isa pong palakpak na sa ating Panginoon. Sabi nga po sa ating tema, pagbalik kay Yahweh. At merong naisin ng ating Panginoon na gustong ipakita sa ating ngayong umaga kung bakit nga ba kailangan natin bumalik kay Yahweh. Paano bang ang pagbalik kay Yahweh? Nais po ng ating Diyos ang ating mga puso. Sabi nga po, nagbago ang paraan ng pamumuhay ng mga mamayanan ng Diyos. Sumunod sila sa Kanya at inuna nilang itayo ang Kanyang templo bago ang sarili nilang mga bahay. Sa kabila nito, mababasa rin natin ang mga salita sa Hagay na kahit sumusunod sila sa Diyos sa panlabas nilang pag-uugali, hindi nila ibinigay ng buo ang kanilang mga puso sa Kanya. At dahil dito, kahit 6 na buwan na lang itinatayo ang bagong templo, hindi pa rin sapat ang kanilang pagtatrabaho. Tinawag muli ng Diyos ang kanilang atensyon upang maituon nila ang kanilang mga puso sa Kanya. Ngayong taon to, kung titingnan po natin, tinatawag po muli tayo ng ating Panginoon. Kaya nga po, yun po yung ibinigay na revelation sa ating mahal na pastor, yung pagbalik kay Yahweh. At ngayong araw na ito, ngayong umaga, ating pag-aaralan kung anong uri ng pagsunod ang nais ng Diyos mula sa atin. Una, hindi lamang sa panlabas na pagsunod, tumitingin ang Diyos. Tinanong ni Hagay ang mga pari tungkol sa kautusan ng Diyos na ibinigay niya sa pamagitan ni Moises. Kinumpara nila ang mga banal na bagay ay hindi nagpapabanal sa maruruming bagay. Sabi po sa verse 12, halimbawa may dumampot ng isang piraso ng karning itinalaga mula sa handog na inalay sa altar at ito'y binalot niya sa kanyang damit. Magiging banal din kaya ang mga pagkaing masaling ng kanyang damit tulad ng tinapay, ulam, alak, langis ng olibo at iba pang pagkain? Ang sagot ng mga pari ay hindi. Parang tayo po. Masasabi ba natin na para tayo ay maging banal, ay kailangan magdidikit tayo kay Pastor Archie? Ay kailangan magdidikit tayo sa mga lingkod ng Diyos? Ay hindi, kailangan para masabing maging banal ako or para magpakabanal ako, a-attend ako sa church, a-attend ako ng online service, a-attend ako ng Bible study. Paparating na po ang April. Alam naman po natin na may event po ng April. Ano po iyon? Holy Week. Natatandaan ko po, nung ako'y bata pa, teenager po, every year, meron po kasing kaming
kaibigan o kapitbahay po along doon po sa Santo Niño na meron pong santo na ipinuprosesyon. At kami po magkakaibigan, kasama po doon si Brother Noel, yung anak po ni Sister Nelia, na alam namin na pagdating ng Holy Week, kailangan, kumbaga, magpaka-holy kami. Bakit? Kasi kami ay naka-assign upang magtulak ng karong yun. At depende pa po yun. Kasi, depende pa yung pwesto mo doon sa karo pag nandun na sa prosesyon. Bakit po? Kasi pag nasa bandang likuran ka, ibig sabihin hindi ka ganong holy. Parang feeling namin, ay makasalanan pa rin kami, kaya dito muna kami bandang likuran. Pag kami nalas-malas ka pa doon at parang tingin ng mga kasama mo sa'yo, hindi ka pa rin talaga karapat-dapat na nandyan, ang itutulak mo pa hindi yung karo Ano po yun? Ay itutulak mo pa yung generator. Nausok-usukan ka pa doon. At kada taon, pinipilit namin na talagang, na tayo, mabawas na tayo, huwag na tayo magmumura, sa basketball, huwag na tayo makikipag-away o makikipagsikuhan, kasi mag-Holy Week na. Tapos every time nasasama kami doon, na parang feeling proud pa kami. Kapag nakikita namin yung mga nakakalaro namin sa basketball, hindi kayo nagsisimba, hindi kayo sumasama sa prosesyon. Kami, nagtutulak kami ng karo. Gayon din ba ang nararanasan natin? So parang sinasabi sa atin dito, ang kabanalan hindi nakakahawa. Kung tayo lamang ay sa pananaw natin, kailangan mo lang dumalo para lang masabing kabanal. Natatandaan ko nga po nung tayo nasa dating pananampalataya pa, nakakapagsimba naman tayo tuwing kailan? Birthday. Tapos siguraduhin mo pa dapat bago damit mo, di ba? Kung pandemyang ito, marami pong ibinigay pong aral po sa atin dito. Natuklasan ko po, yung mga damit ko na hindi ko na naisusuot, maaaring kayo rin, siguro na-experience nyo. Mga nag-urungan po, no? Sumikip, umurong. Ang gulat nga, parang kulang nung pag-upo ko sa kotse, sabi ng mga butones kapit lang kapatid. Sabi ko, umurong. Kaya dapat pala, Pastor, isusukat muna natin, isusuot natin, wag yung kinaumagahan na. Kasi, di ba, baka mamaya habang nag-preach dito, kami ni Pastor, biglang nagtatalsikan yung mga butones. So, purihin ng Panginoon, sinasabi po dito na ang pagiging banal ay hindi nakakahawa. Hindi komo dahil umaattend ka sa Peace of Harvest Christian Ministry, kasama ako sa pagbalik kay Yahweh. Kasi, ma-attend naman ako. Actually, kasama din ako sa sa dawn prayer meeting. Actually, minsan nakaka-attend ako ng night of prayer. Pero hindi po iyon ang itinuturo sa atin na ating Panginoon. Kinumpara nila ang mga banal na bagay ay hindi nagpapabanal sa maruruming bagay. Ngunit, ang mga maruruming bagay ay nagpaparumi ng anumang madikitan nito. Naniniwala po ba tayo doon? Sabi po dito, muling nagtanong si Hagay. Halimbawa, naging marumi ang isang tao dahil lumipo sa bangkay. Magiging marumi rin ba ang anumang pagkaing masaling niya? Oo, ang sagot ng mga pari. Totoo po yun. Diba? Sabi po sa aklat po ng unang Korinto, sabi po doon ay, kumbaga, ang mga handog ng mga marunong na tao ay marumi, sumakatuwid dahil sa panlabas lamang ang pagsunod ng mga mamayan ng Diyos sa Kanya. Maging ang pagsasaayos ng templo ay marumi. Tinuturo po sa atin dito, nakaugnay nito sa nabi ni Hagay, ganito rin ang kalagayan ng mga tao sa mga bansang ito sa harapan ni Yahweh. Pati na ang bunga ng kanilang mga gawain. Kaya nga't ang lahat ng handog nila sa altar ay marumi. Kung tatabi ka sa taong banal, kahit napakabanal na niya, hindi tayo mahahawa ng kabanalan niya. Pero yung taong, sinasabi nga po dyan na halimbawa naging marumi ang isang tao dahil humipo sa bangkay, magiging marumi rin ba ang anumang pagkaimasa lang nito? Oo, ang sagot ng mga pari. Ang isang malinis na tubig, mapapakan lang po yan ng toyo. Hindi na ho natin pwedeng sabihin malinis na tubig. Kaya nga po, di ba, sabi nga po sa aklat ng Korinto na huwag kang magsasama
sa mga taong masasama dahil ikaw ay mai-impluwensyahan niya. Kaya tignan natin, sino nga ba ang ating sinasamahan? Maaring sinasabi natin na hindi, kailangan magdidikit ako kay Pastor Archie. Yes, pwede kang maging banal ka kung susundin mo yung mga aral ng Diyos na ipinapahayag ni Pastor Archie. Pero yung bilang pagtabi lang kay Pastor Archie at pagsama lang sa mga lingkod ng Diyos, eh hindi ho tayo magiging banal. O kaya ay member ako ng Peace of Harvest Christian Ministry. Actually, nagpabaptize na nga ako eh. Hindi rin yan ang magsasabi na ikaw ay banal. Kasi nga, kailangan maunawaan natin sa ating pagbalik kay Yahweh, kailangan hindi lang yung mga bagay na ating ginagawa na panlabas ang nagiging mabuti. Naisin din ng Diyos ang ating puso na patuloy na magbago at bumalik sa ating Panginoon. Subalit hindi tumingin ang Diyos sa panlabas nating pagsunod. Parang, alam ko po ang bawat isa sa atin dito, lahat naman tayo, naging anak din po, di ba? Ako po, ngayon po kasi ako ay isang magulang na. Naranasan naman din ho natin, di ba, na minsang inutusan po tayo ng ating magulang. Sumunod naman po tayo. Kaya lang, ganito yung pagsunod. Anak, kuha mo naman akong tubig. Ito na po yung tubig, Daddy. Maaring ganun po tayo ngayon sa ating pagbalik kay Kristo. Maaring sumusunod man tayo, pero ang tanong, nandun ba yung puso natin sa pagsunod sa ating Diyos? O baka ganun din tayo na ayan, paulit-ulit na lang, lagi na lang kaming inaanyayahan umattend ng prayer meeting, alam namang may trabaho. Or minsan dumaluman, pero parang napipilitan lamang. Maaring nandoon tayo sa ganung sitwasyon. Tingnan po natin. Sabi nga, self-check. Ano ba talaga ang laman ng ating puso? Kanina, yung gaganda po ng mga inawit natin Pag magbabalik tanaw talaga tayo, simula po nung itinalaga ng ating Panginoon ang simbahang ito, yun po yung mga inaawit. Kaya biglang paano nag-flashback, biglang naalala si Nanay Mercy, si Doktora, si Mami Linda Resos, si Dida, si Sister Pengi. Dami na rin nating mga kapatiran na kasama na ng ating Panginoon. Di ba po? Ano po yung pangalawa? Sabi nga po dito, huwag kayong papaloko. Ang masamang kasama ay nakakasira ng mabuting pagkatao. Pinapaalala sa atin yan. Kaya tingnan mo natin yung ating mga kasama. Maaari nasabi natin o baka nagiging excuse natin, hindi, kaya ako sumasama sa kanila kasi para ma-impluwensyahan ko sila. E paano kung 5 na sila, di ba? Mag-isa ka lang. Hindi nga pwedeng yung na tinuturo sa atin dito na hindi ko mo tumabi ka sa taong banal, magiging mahawa. Parang ganito po, may COVID yung isa nating kapatiran. May COVID. Sige, padala ng 5 kapatiran na malulusog yan, ng mga healthy yan, para mahawahan nila ng kalusugan. Hindi, di ba po? Pero ano po mangyayari? Yung may COVID, posibleng mahawahan niya yung 5 papupuntahin natin doon. Kasi nga po, di ba? Huwag tayong papaloko, ang masasamang kasama ay nakakasira ng mabuting pagkatao. Pangalawa, handog ng Diyos, hangad ng Diyos ang pagbalik loob ng kanyang mga tao sa kanya. Hangad ng Diyos ang pagbabalik loob ng mga tao sa kanya. Kaya purihin ang Panginoon. Sabi nga po, pagbalik kay Yahweh 2022, hangarin po ng ating Panginoon yun. At ngayong umaga, tinuturo sa atin, ano nga ba yung dapat nating sundin upang sa ating pagbalik kay Yahweh, tapat at dakila ang ating pagbalik sa Kanya. Sabi po sa verse 17, sinalanta ko ang inyong mga pananim sa pamagitan ng mainit na hangin, amag at pag-ulan ng yelo, gayon may hindi pa rin kayo nanumbalik sa akin. Kapag sinunod natin siya, tinitignan ng Diyos hindi lamang ang mga ikinikilos natin, kundi
na rin ang mga puso natin. Tulad ng paraan ng pagdidisiplina ng mga magulang sa kanilang mga anak para hubugin sila. Gayon din ang pagdidisiplina ng Diyos sa kanyang mga mamayan. Para ngayong pandemic, di ba po? Ano po nangyari sa atin? Marami ho sa atin dito na talagang ang ganda na ng katayuan sa trabaho. Negosyo, patuloy na umuunlad. Sino naman na nakaisip pagdating ng March 15, idedeklara na tayo ay mag-ECQ. Maraming hindi nakapasok. Mga negosyo nagsara kasi piling-pili nga po eh. Pag pumunta nga po kayo ng mall ngayon, katulad po dyan sa may Metro East, parang isipin mo, bagong bukas ba tong mall na to? Bakit parang ilang floors lang ata ang may mga tenant? Doon ho natin nakikita na parang itong sinasabi ng Hagay 2:17, talagang nangyari din po sa atin. Na may mensahe sa atin ng ating Panginoon na parang, teka, nawawala na yung tuon ninyo sa akin eh. Parang nagiging mayabang na tayo. Nagiging mayabang in a way na, di bale, sige, kayo na lang dyan. Total, maganda naman yung negosyo ko. Sama nyo na lang ako sa prayer. Dadalo na lang ako ng online service. Magbibigay na lang ako sa church. Total naman, may mga tagapanalangin naman eh. Or may nananalangin naman para sa amin or para sa mga kapatiran. Alam niya ang kailangan natin kahit na masakit ito upang matutunan natin ang kanyang pamaraan at malalim natin na kung gaano niya tayo kamahal. Sabi po diyan sa mga gawa 26:20, ipinangaral kung dapat silang magsisi, tumalikod. Take note po magsisi at tumalikod sa kanilang mga kasalanan. Lumapit sa Diyos at ipakita ang kanilang pagsisisi sa pamagitan ng mga gawa. Kung tayo po ay bihag pa rin ng kasalanan or alipin pa rin ng kasalanan, minsan nandun naman po yung pagsisisi eh. Pero kung hindi ho kasi kasama yung Diyos sa pagsisisi, hindi mangyayari na tayo ay lalapit sa Kanya. Bakit ko po nasabi? Nabisto ka lang ng asawa mo na may kabit ka, kaya ka nagsisi. Nahuli ka lang ng pedeya kaya ka nagsisi. Dahil hindi ka kasama ang Diyos sa iyong pagtalikod, nag-rehab ka, nakalabas ka ng rehab, tiyak, babalik at babalik ka. Bakit? Kasi hindi involved si Lord. So, ano nangyayari? Minsan sa atin, nakapakinig tayo ng salita ng Diyos, naka-attend tayo minsan, na-tsempo pa, na ang mensahe talagang para sa'yo, minsan sisikuhin mo pa yung kapatid mo. Sinabi mo kay pastor yung problema ko. Kasi ako yung pinatutukuyan. Sinisi mo pa yung nagyaya. Alam naman po natin na kaya po tayo nandito ngayon, kalooban ng ating Panginoon. Dinala niya talaga tayo rito upang makapakinig tayo ng salita niya, ng mga turo niya, ng pagtutuwid niya sa atin. Upang sa ating pagtalikod sa kasalanan, hindi 360 degree. Uy, si Satan ulit, kamusta? Dapat pagtalikod natin, 180 lang. Tapos ano yung pangalawa? Lumapit sa Diyos. Lumapit tayo sa Diyos. Kasi pag lumapit tayo sa Diyos, hindi naman tayo makakaranas ng pagsubok. Hindi naman tayo dadaan ng hardship. Dadaan pa rin. At least kung tinawag ka ni Satan, pag lingon mo sa kanya, dito na ako, malayo ka na, mas malapit na ako sa Diyos So nabibigyan tayo ng kakayahan ng Diyos na patuloy na lumapit sa Kanya dahil tayo ay sumusunod. Tumalikod at lumapit. Kaya nga tamang-tama, ang ganda po talaga ng mensahe sa atin ng Panginoon itong taon to Pagbalik kay Yahweh. Paano tayo makakabalik kung tumalikod lang ho tayo? Maya-maya lang, pag mag-isa ka, kikilitiin ka na naman yan. Lord, minsan lang naman tayong dalawa. Ako lang naman na nandito sa room. Lord, kakamustahin ko lang naman. Ma-like nga. Ganda ng post niya Mag-uumpisa uli. Babalik na naman tayo, tapos sasabihin natin, gusto kong bumait, pero hindi ko magawa. Kasi nga, talikod lang tayo ng talikod. Hindi naman natin hanapin ng Diyos. Kung titingnan nga ho natin, di ba?
Nasa paligid lang ho natin, kasama ho natin ng Diyos, tayo lang ho iniintay niya na magdesisyon tayo na kung tayo ay tatalikod sa kasalanan, tayo ay lumapit sa Kanya. Pangatlo, yan, sabi po dito, basahin po natin sabay-sabay. Nais ng Diyos ang ating panloob na debosyon, gaya ng ating panlabas na pagsunod. Sige po, sabihin niyo po sa kapatid ninyo, sa katabi niyo po, nais ng Diyos ang ating panloob na debosyon, gaya ng ating panlabas na pagsunod. Kung tayo ay dumadalo sa church, kung tayo ay dumadalo ng online Bible study, kung tayo ay dumadalo sa Sunday service, kung tayo ay dumadalo sa mga prayer meeting, dapat ganun din yung debosyon natin. Pag umattend po tayo ng prayer meeting, napakaganda po kasi hindi lamang po tayo nananalangin, may exhortation po doon. Puro pag-ibig ang ipinapaalala sa atin doon. Nasa habag at grasya ng Panginoon, kaya tayo nakakatayo dito. Kasi kung sa ating pansarili kakayahan lang, hindi ho tayo makakalapit at patuloy mangyayari na ang ating pagbalik kay Yahweh, sabi nga, hindi totoo. Baka magulat tayo pag dumating ang pagkakataon na tayo tinawag, magulat tayo, hindi tayo kilala ng Diyos pag tayo humarap sa Kanya. Sabi po sa Hebreo 12:10, sa loob ng maikling panahon, dinidisiplina tayo ng ating mga magulang para sa ating ikabubuti. Gayon din naman, itinutuwid tayo ng Diyos sa ikabubuti natin upang tayo'y maging tulad niya. Purihin ang Panginoon. Kaya kung nakakapakinig po tayo ng pagtutuwid, pasalamat po tayo sa Panginoon. Lord, maraming salamat sa grasya mo. Kung tayo man ay nagkaproblema sa trabaho, Lord, maraming salamat po sa habag at grasya mo. Kung yung negosyo natin bumabaksak o bumaksak na, Lord, maraming salamat sa habag at grasya mo. Kasi dinidisiplina tayo ni Lord. Nakakalungkot po no? 2 years na tayo sa pandemic na ito, pero masasabi ba natin na talagang naunawaan natin yung aral na ibinibigay sa atin ito? O nauunawaan ba natin talaga yung pagdidisiplina ng ating Panginoon sa atin dahil sa pandemic na ito? Natatandaan ko po pag prayer meeting po, minsan nakadalo po ako kasi hindi po ako dumadalo ng prayer meeting dito Tama, Brother Greg, 6 p.m. yun every Friday. Minsan dumalo po ako dito, 5:45, nandiyan na po ako sa labas. Sabi ko, wala pa mga kapatiran hintay muna ako dito sa labas. 6:00 na, wala pang dumadating So, wala namang in-announce si Pastor Archie na cancel ang, at saka si Brother Greg na cancel ang prayer meeting. 6:15, wala pang dumadating, andun pa rin ako sa labas. Naghihintay kasi doon lang naman yun Tapos sabi ko, parang wala atang prayer meeting Magsi 6:30 na, nag-decide na po ako, pumasok po ako dito. Sabi ko, total, nandito na rin lang ako, dito na lang ako magpre-pray. Pagdating ko dito, patapos na po yung prayer meeting. Mas maaga pa sila sa akin, tapos po, dumaan po pala sila doon sa corridor po ng hospital. Pero ano pong itinuro sa atin? Tama po, Pastor Archie, 1 year na po tayong may dawn prayer, may night of prayer. Kung dati 3-4 ang umattend ng prayer meeting, ngayon po nag-average po ng 10 hanggang 15. Muli paanyaya, 1 taon na po kaming ganun karami yung bilang. Ito po yung paanyaya po sa atin ng ating Panginoon. Baka hindi pa rin natin nauunawaan yung pagdidisiplina sa atin ng ating Panginoon, kaya binabaliwala natin yung paanyaya ng ating Panginoon sa atin. Pangatlo, ipinapangako ng Diyos na pagpapalain niya ang kanyang mga mamamayan. Hinayaan ng Diyos na maubos ang bungang pinaghihirapan ng kanyang mga mamayan para hanapin at matagpuan nila siya. Pagkatapos nito, sinabihan niya silang pansinin kung paano nila sila pagpapalain sa araw na matapos ang pundasyon ng templo. Nilinaw niya na siya ang magpapalago sa bawat binhi na itinanim nila. Sabi po diyan, ngayon ay ika-24 na araw na ika-9 ng buwan
ng buwan at ito ang araw na natapos ang pundasyon ng templo. Bantayan ninyo ang mga susunod na pangyayari. 19. Ubus na ba ang mga pagkaing butil sa kamalig? Wala pa bang bunga ang mga puno ng ubas, ng igos, ng granada at ng olibo? Huwag kayong mabahala, sapagkat mula next year ay pagpapalain ko kayo. Mali ang basa ko. Huwag kayong mabahala, sapagkat mula next month ay pagpapalain ko kayo. Mali pa rin. Huwag kayong mabahala, sapagkat mula ngayon ay pagpapalain ko na kayo. Amen. Sige po, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Hindi ang paghihirap natin na magdadala ng kita o yung sabi nga, 'di ba, hard work para masabi natin na makamit natin yung minimithi natin na kagandahan or kaluwagan ng buhay dito sa lupa. Makamit natin yung ating mga pinapangarap na mga material na bagay. Magkaroon ka naman ng bagong iPhone, pag tinignan nyo po yan, di ba? Ang sarap ng feeling niyan eh. Lalo na pag inuunti-unti mong ina-unbox, di ba yung lukot nung, gusto mo tahimik na tahimik yung paligid mo, tapos yung lukot ng plastic. Pero once na yan na-open mo na, nagamit mo na, may katanungan uli yan eh. Kailan kaya lalabas yung iPhone 14? Tama ba 13 yung bagong labas ngayon? Kailan kaya lalabas yung iPhone 14? Diba? Nawawalan ho tayo ng kakontentuhan. Kaya nga pinadala sa atin tong pandemic na ito eh. Kasi pinarealize sa atin na kahit na ikaw ay punong-puno ang iyong ATM account or yung savings account mo, dumating ho yan, naranasan ho namin yan. Pero hindi naman ho punong-puno. Pupunuin pa lang ho ni Lord yung savings account namin. Wala ho kaming ospital na mapuntahan na tatanggapin si Mima. Dumating din po yung kasagsagan ng ACQ. Si Brother Andrew, nahihirapan huminga. Ilang ospital ho yung pinagdala namin. Wala ring tumanggap. Ay sabi ko nga sa kanya, totoo ba talaga yung nararamdaman mo? Baka naman umaarte ka lang. Kasi pag nalaman nila na ang paghinga mo mahirap, hindi ka nila tatanggapin. Kasi di ba, hindi naman ho natin alam kung paano ba talaga tong COVID na to nung kasagsagan ng ECQ eh. Kaya sabi talagang pinakita doon, di ba? Ilang beses nang pinaranas sa atin ni Lord yan na walang magagawa yung kakayahan natin. Walang magagawa yung mga bagay na meron tayo. Nung nag-undoy, di ba po, Bumarikina, Lubog. Mapalad po sila, doktor, mataas yung lugar nila. Pero kahit may pera ka, hindi ka makabili sa grocery. Bakit? Sarado na, lubog yung grocery. Kahit na may pera ka, walang magagawa yung pera mo. Kasi lahat lubog. Walang mahirap doon, walang mayaman doon, pantay-pantay tayo doon. Ganon din naman sa COVID po, di ba? Naging pantay-pantay po tayo lahat doon eh. At sinasabi dito na hindi ang paghihirap natin na magdadala ng kita kahit na sabihin natin, sagarin natin yung sarili natin. Pastor, tsaka na muna po ako attend ng prayer meeting o tsaka na po muna ako magsisimba. Kasi po for promotion po ako ngayon eh. Tatrabahuin ko lang humaigi to kasi para makuha ko po yung promotion. Huwag po kayong mag-alala pag na-promote po ako, magsisimba na po ako. Tingnan ho natin, ang dami na ho na-promote dito eh. Lahat po ba ng mga na-promote kasama ba natin ngayon? Magkaroon lang po kami ng bahay. Magkaroon lang ho kami ng bahay. Binggin lang yung panalangin namin. Talagang magtutuloy-tuloy ako sa aking pagbalik at susunod at lalapit sa Diyos. Nagpaparenovate na nga po eh. Kasama na po ba natin dito? Naalala ko nga po, may mga kamag-anak po kami na nag-abroad. Yung pinsan ko po, sabi niya, hindi, mapag-aral lang yung mga anak namin. Nakagraduate na lahat eh. Hindi, para makapagpatayo lang ng bahay. Nakapagpatayo na po ng bahay eh. Ngayon po, nung umuwi na po sila, di na po nila kasama yung mga anak nila. Bakit po? Kasi may sarili na mga pamilya. Parang hanggang kailan ba tayo magtatrabaho? Hanggang kailan ba tayo magpipilit at magtitiwala sa ating kakayahan? Yung sinasabi nga po sa ating Panginoon,
Sa aklat po ng Deuteronomio 8:18, subalit alalahanin ninyong si Yahweh na inyong Diyos ang nagbibigay sa inyo ng lakas upang yumaman kayo. Marami yung sa mga kakilala ho natin, di ba po, even sa mga showbiz po, no, sa mga balita, di ba? Sobrang yaman nila pero na nag-pandemic, grabe po yung depression na kanilang tinanggap or naranasan, yung iba pa nga po nagpakamatay. Ginagawa niya ito bilang pagtupad niya sa kanyang pangako sa inyong mga pinuno. Sa ating pagbalik kay Yahweh, kailangan malinaw po sa atin na ang pagbalik natin, kasama natin yung ating puso. Amen? So ngayong umaga, recap lang tayo. Sabi diyan, ang naisin ng Panginoon sa atin ay hindi lamang sa panlabas sa pagsunod, tumingin ang Diyos o tumitingin ang Diyos. Pangalawa, hangad ng Diyos ang pagbalik loob ng mga tao sa Kanya. At pangatlo, ipinapangako ng Diyos na pagpapalain niya ang Kanyang mga mamayan. Kaya sa ating pagbalik kay Yahweh, nais ng Diyos ang ating mga puso. Tayo po'y manalangin. Hallelujah, Lord. Diyos ang mananasa langit, kami po'y nagpupulit, nagpapasalamat sa umagang ito, Panginoon, sa iyong mga salita, Panginoon. Mensahe mo sa bawat isa sa amin, Lord. Na sa aming pagbalik kay Yahweh, ang napaka-importanting bagay dito, Panginoon, ay ang aming puso. Hindi lamang po sa aming mga ginagawa o sa aming mga pagkilos na pagpapakita ng aming pagbalik sa iyo, bagkus yung laman ng aming puso, yung debosyon po namin, Panginoon, na mapantayan kung ano man yung debosyon na pinapakita ng aming panlabas. Panalangin namin, Lord, na patuloy kang mangusap sa bawat isa sa amin, na ipakita mo, Panginoon, at maunawaan namin, buksan mo, Panginoon, ang aming isipan. Patuloy na bigyan mo kami, Panginoon, ng pananaw na nagmumula sa inyo, na anumang mga bagay na nangyayari sa aming buhay ngayon, ito ay may kadahilanan dahil gusto mong maunawaan namin, matuon namin muli ang aming atensyon sa inyo, hindi lamang po sa aming kilos, bagkus sa laman ng aming puso. Kaya Lord, patawarin niyo po kami, Panginoon, sa buong taong nagdaan, Panginoon, sa pandemyang aming kinaharap. Maaring karamihan sa amin, hindi pa rin namin nauunawaan ng lubos, Panginoon, kung bakit niyo po ito pinahintulutan. Panalangin po namin, Panginoon, na sa araw-araw ng aming buhay, sa mga salita mo, Panginoon, na aming napapakinggan, nababasa, napag-aaralan, lalo-lalo na, Panginoon, sa pagkakataon na kami nag-iisa, Lord, ito po ang gamitin po ninyong gabay namin, Panginoon, at patnubay upang sa araw-araw ng aming buhay, manatili, Panginoon, ang aming paningin sa inyo lamang, kasama ng aming puso at isipan. At sa aming mga kilos at gawa, sa aming pananalita, Panginoon, Ikaw ang makit at maluwalhati. Na darating ang pagkakataon, Panginoon, gagamitin mo ang bawat isa sa amin na kahit na hindi na kami maghayag ng iyong salita sa aming mga kilos at gawa, mga mahal namin sa buhay, mga kapitbahay, katrabaho namin, Panginoon, makikita nila na tunay ang aming Diyos na pinaglilingkuran. At sila ay aming makakasama, mayayakag, Panginoon, patungo sa iyo, kasakasama namin pagbalik sa inyo, Yahweh. Kaya Lord, ito po ang aming panalangin na may pasalamat sa tanging pangalan ni Jesus. Ang lahat po'y magsabi ng Amen and Amen. Amen. Isang mapagpalang preaching po for today. Maraming salamat po, Pastor Mike, sa iyong buhay. Kaya naman po sa ating pagbibigay ng ating tithes and offering, ihanda po natin ang ating mga kaloob. At samahan niyo po ako sa panalangin po sa ating pong pagbibigay. Lord, we thank you and we glorify you sa lahat po, Panginoon, ng mga pagpapalang pinagkakaloob nyo sa bawat isa. Thank you, Lord, sa mga trabaho po na inyo pong pinagkaloob at sa mga aming pong negosyo, sa lahat po, Lord, na pinagkukunan po namin ng aming mga
finances and resources. Thank you, Lord, for all these blessings at turuan niyo po ang bawat isa na magbigay po ng aming tithes and offering para po sa inyo, para po sa ikalalago na inyong gawain. At salamat po, Panginoon, na patuloy niyo po kaming turuan na bukas po ang aming mga kamay sa pagbibigay, maging sa lahat po ng mga nangangailangan na dapat po naming matulungan, maging channel po kami ng blessing sa mga taong ito. And dalangin din po namin, Lord, sa mga naghahanap po na wala pang trabaho, na kanila pong mapagkukunan, na kanila pong pangangailangan. We pray, Father God, that you will give them, Lord, the means and the resources na kanila pong kailangan, Lord. You are our Jehovah Jireh, our provider. Lahat po ng aming mga pangangailangan ay inyo pong ipagkakaloob if we will just seek you and your righteousness, and all these things shall be added unto us. Siliksikin lamang po namin ang iyong kabanalan, ang iyong katwiran, ang iyong kalooban, at pawang lahat na lamang ng ito ay idadagdag mo na lamang. Thank you, Lord. And we praise you and glorify you. Maraming salamat po sa lahat ng mga pagpapalang ito. In Jesus Christ's name we pray. Amen and amen. Nagdiriwang na kanilang birthdays from today until this week. Okay, March 28 po si Brother Tani Calakar Jr. March 29 po, Sister Ellen Dungo. March 30 po, Sister Jenlen Dungo. April 2 po, si Sister Linda Soriano. Sige po, sa lahat po ng kanilang mga tawag po, dito po tayo sa harapan para po may pag-pray po tayo ng ating mga kapatiran. Sige po, lay hands po natin at tayo po ay manalangin. Lord, we thank you for the lives of our brethren sa lahat po nagdiriwang na kanilang birthdays. Salamat, Lord, sa panibagong taon na idadagdag mo po sa kanilang buhay. Isang buong taon na maayos po ang kalusugan, maayos po ang kanilang pamilya, maayos po, Panginoon, ang kanilang mga kung ano man po tinatangkilik nila sa kanilang buhay. Thank you, Lord, for all these blessings, Panginoon. Maraming salamat po. Dalangin po namin, Panginoon, na patuloy niyo po silang ingatan, patuloy niyo po sila, Lord, na bigyan ng karunungan na nagmumula sa iyo. Give them, Lord, the grace, O God, day by day. Patuloy po ang
paglilingkod nila sa iyo, Panginoon, ang pagbibigay ng matataas na papuri at pagsamba. And Lord, thank you because you are our God, na kahit malayo man or malapit, Lord, wala pong hindi kayang abutin ng kamay mo sa lahat ng pagpapalang ibubuhos mo sa aming mga kapatid na ito. Thank you, Lord, for their lives, at nawa, Panginoon, isa pong buhay na kasiyasiya at isang buhay na tapat at naglilingkod sa iyo ang inyo pong makita sa kanila pong mga puso. Maraming salamat, Lord, for their lives. This is our prayer and heart's desire. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Happy birthday po sa inyo lahat. Para po sa ating mga announcements, every Wednesday po iyan ang ating Bible study, 7 o'clock po, through our Facebook page. And our prayer meetings po, we have 2 sessions every morning po, 5 a.m. And sa gabi naman po ay 8 p.m. via Facebook Messenger page. So if you want to join and be part of the prayer circle, message nyo lang pong ating official Facebook page at kayo po ay bibigyan ng link para po maka-join po kayo sa mga gawain na ito. So kung wala na po, tinatawagan ko na po si Pastor Archie for the closing prayer and benediction. Tayo po lahat ay tumayo sa presensya po ng ating dakilang Ama. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Muli, Panginoong Diyos, nagpapasalamat po kami sapagkat binigyan niyo po kami ng pagkakataon na patuloy na ikaw po ay sambahin sa Espiritu at katotohanan. Nagsama-sama po kami muli sa umagang ito, face to face, Panginoon. Ang mga bawat kapatiran po ay nakapagbatian po ng personal, Panginoong Ama. At wala na pong higit pong kagalakan, Panginoon, na makita po ang bawat isa na nasa maayos po silang kalusugan, magandang pangangatawan, at patuloy, Panginoong Diyos, na bumubuhos po ang pagpapala na sukat wala kaming pagkakalagyan po sa lahat ng aming mga sisidlan. Kaya sa umagang ito, Panginoong Ama, patuloy niyo pong ilagay sa mga puso namin ang lahat po ng paglalim namin sa mga bungang espiritual, ang lahat ng mga pagpapalang pisikal, ang lahat po ng mga magaganda pang pag-ayon po, Panginoon, sa inyo pong banal na kalooban. Kaya po, maraming salamat. Patuloy na nabigyan namin po ng diin. Ito pong pagbalik kay Yahweh 2022, Panginoong Diyos. Na sa pamagitan po ng aming Ama na nasa langit, ang inyong pong kabutihan, ang mataas na kapurihan, sa pamamagitan po ng lahat ng pag-ibig ni Kristo Jesus. At gayon din naman po, Panginoong Diyos, ng pakikipisan at ng karunungan po ng Santo at Banal na Espiritu, muli ko pong binabasbasan, Panginoong Diyos, ang lahat po ng aming mga kapatiran. Makauwi nawa po kami, Panginoong Diyos, ng ligtas at mapayapa. At gaya po ng tema na ipinagkaloob niyo po sa amin, ang pagbalik kay Yahweh 2022. Panginoong Diyos, muli ko pong binabasbasan ang kapangyarihan po ng aklat ng Bilang, 6, doon po sa 24 hanggang 27. Pagpalain nawa at ingatan kami ni Yahweh, kahabagan nawa at patuloy po kaming bigyan po ng pag-ingat ni Yahweh, pagyamanin po at bigyan kami ng kapangyarihan ni Yahweh, Panginoong Diyos, ngayon at magpakailan pa man. That surely goodness and love will follow us all the days of our lives, and we will dwell in the house of the Lord forever. Maraming salamat, Ama. To God be the glory. In Jesus' mighty name we pray. Ang lahat po'y magsabi ng Amen. Hallelujah. Muli, awitan po natin ang ating Panginoon. Amen.
But there is one